Makinig ka, may isang bagay na ginagawa ng mga lalaking laging hinahabol ng babae at hindi mo ito mahahanap sa kahit anong advice online. Hindi sila nagsasend ng good morning messages. Hindi sila nagpapaliwanag kung bakit hindi sila nag-reply. Hindi sila nagtatanong na kamusta ka na? At sa kabila nun, sila pa ang nasa isip ng babae habang natutulog. Sila pa ang hinahanap. Sila pa ang natatakot mawala. Dahil may 7 bagay silang ginagawa, o mas tama, 7 bagay na hindi nila ginagawa. At ngayong video ibubunyag ko ang lahat ng 7. Babala lang. Ang isa sa 7 ito, ang number 5, ay ang pinakabawal na malaman ng mga babae. Kaya tapusin mo ito. Huwag kang mag-skip. Aminin natin, may lalaki sa iyong paligid na wala namang espesyal. Hindi siya pinakagwapo, hindi siya pinakamayaman, pero siya pa ang laging inaalala ng babae. Alam mo kung ano ang pinagkaiba niya sa'yo. Wala siyang ginagawa para pahabulin siya at nandunan mismo ang problema mo. Kung ngayon ay nagtitype ka ng kamusta ka na, tigilan mo muna. Hindi kita pinapatigil para maging cold. Pinapatigil kita kasi may mas makapangyarihang galaw, 7 galaw, na walang nag-aabala pang ipaliwanag sa'yo hanggang ngayon. Sa mundo ngayon, ang karaniwang lalaki ay laging nag-e-effort para mapansin, laging available, laging sumasagot, laging nagpapaliwanag. At habang ginagawa niya ito, lagi siyang nag-iisip, bakit parang hindi ako napapansin? Bakit siya tumatugon ng malamig? Bakit parang mas gusto niya ang lalaking hindi nagmamalasakit? Ang sagot ay nakakatawa at masakit sa parehong oras. Dahil mali ang ginagawa niya. Hindi ang dami ng effort ang nagpapahabol. Ang kawalan ng effort sa tamang direksyon ang siyang nagpapahabol. At ngayon, ibubunyag natin ang 7 bagay na ito. Isa-isa. Huwag kang aalis dahil ang bilang 7 ito ang pinakasilyang sandata na ibibigay ko sa iyo sa dulo. At hindi mo ito marinig sa kahit saan pa. Pero bago tayo magsimula, i-comment mo ngayon ang salitang crown kung naniniwala kang ikaw ang prize sa anumang relasyon. At mag-subscribe ka kung gusto mong mas marami pang bawal na katotohanan na tayo-tayo lang ang nakakaalam. Sige, simulan na natin. Una, the scarcity aura. Makinig ka, Brad. Ang lalaking laging available ay ang lalaking walang value sa paningin ng isang high-value woman. Hindi ito malupit, ito ay ekonomiya. Pag lagi kang nandyan sa isang pitik lang ng daliri, ipinapakita mo na wala kang mas mahalaga pang ginagawa sa buhay mo kaysa sa kanya. At walang babae ang gustong maging sentro ng mundong walang laman. Ang mataas na halaga ay laging may kasamang kahirapang makuha. Isipin mo ang isang limited edition na item. Hindi mo ito bibili dahil gusto mo lang. Bibilhin mo ito dahil mawawala na ito. Ganon din ang oras mo. Ang solusyon ay hindi maging suplado. Ang solusyon ay maging tunay na abala sa pagbuo ng sarili mong buhay, sa gym, sa negosyo, sa mga pangarap na matagal mo nang binabaliwala dahil busy ka sa pag-reply ng mabilis. Kapag tunay kang abala, ang buhay mo mismo ang nagpapatunay ng iyong halaga. Hindi mo na kailangan pang sabihin, may konting humor dito. Bang nagtitype ka ng triple read receipt, ang scarcity man ay nasa gym na. At guess what? Siya ang tinatanong ng babae kung kamusta na. Pangalawa, restricted information. Ito ang pinaka-underrated na sandata sa arsenal ng lalaking hinahabol. Maraming lalaki ang naniniwala na kapag mas marami silang sinabi, mas malalim ang koneksyon. Pero sa attraction, ang kabaligtaran ng totoo. Pag alam na ng babae ang bawat sulok ng iyong isipan, ang paboritong pagkain mo, ang plano mo bukas, ang bawat insecurity mo sa trabaho, wala na siyang dahilan para mag-explore. Para kang pelikulang napanood na niya ang ending sa trailer pa lang. Bakit pa siya bibili ng ticket? Ang misteryo ay ang gasolina ng atraksyon. Hindi dahil may tinatago kang masama, kundi dahil ang kulang ay mas makapangyarihan sa kumpleto. Huwag mong ibigay ang iyong blueprint. Hayaan siyang makita ang iyong mga tagumpay.
Pero hindi ang bawat hakbang kung paano mo ito nakuha, maging isang riddle, hindi isang news report. Tandaan mo ito, ang lalaking madaling basahin ay madaling rin itapon. Ang lalaking parang palaisipan, hindi kailanman pagsasawaan. Pangatlo, the emotional wall. Sa sandaling mag-react ka ng may galit o kaba, talo ka na. Ipinakita mo na may kapangyarihan siyang kontrolin ang iyong mood. At sa psychology, ang taong may kakayahang i-delay ang reaksyon ay itinuturing na may mas mataas na emotional intelligence. At ang emotional intelligence, Lodi, tahimik na aphrodisiac. Kapag siya ay nag-test sa'yo, nagbitiw ng salitang akala niya ay ikagagalit mo, ang lalaking may mataas na halaga, hindi sumasabog, humihinga muna, tumingin ng diretsyo, at sasabihing mahinahon, okay, naintindihan ko. Pagkatapos bumalik sa ginagawa mo. Huwag mag-follow up, huwag mag-explain. Dahil ang katahimikan mo ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw mo. Iyang pagsigaw ay senyalis ng pagkapikon, ang katahimikan ay senyalis ng dominasyon. Sandali lang, ang kapaki-pakinabang ang video na ito sa iyo hanggang ngayon, isang simpleng i-like lang, hindi para sa algorithm, kundi para ipaalala sa sarili mo na seryoso ka sa pagbabago. At kung may kaibigan kang kailangan marinig ito, i-share mo na rin. Tayo-tayo lang naman ito. Sige, tuloy na tayo. Kasi ang number 5, doon ka talaga naghihintay. Pangapat, the purpose frame. Ito ang pinakamalaking kaibahan ng lalaking hinahabol at ng lalaking naghahabol. Ang lalaking naghahabol ay ginawa siyang rason ng buhay niya. Para sa iyo, sabi niya. At sa sandaling gawin mo siyang rason ng iyong pagunlad, binibigyan mo siya ng kapangyarihang ipatigil ang iyong momentum. Ang lalaking hinahabol, may misyon siya na mas malaki pa sa anumang relasyon. At ang babaeng nakakakita ng lalaking may misyon, ng lalaking may sariling kaharian, ay automatikong nagiging curious. Gusto ko bang maging bahagi ng buhay na iyon? Ang iyong buhay ay dapat parang isang mabilis na tren. Maaari siyang sumakay, pero kung mag-iinarte siya, hindi hihinto ang tren para sa kanya. Kapag naramdaman niya na ang iyong train of success ay papaalis na sa istasyon at wala siyang hawak na ticket, doon papasok ang fear of missing out. At siya mismo ang maghahanap ng paraan para makapasok. Ito na, panglima, selective validation. Ito ang pinakabawal na malaman ng mga babae. Kaya kung babae kang nanood nito, pasensya na. Pero kailangan marinig ito ng mga lalaki. Ang karamihan ng lalaki ay nagbibigay ng papuri ng libre. Palagi. Lagi silang maganda. Lagi silang magaling. Lagi silang espesyal. At ang problema, kapag libre ang isang bagay, nawawalan ito ng halaga. Ang selective validation ay ang sining ng pagbibigay ng papuri na bihira na uwan tiyak sa tamang sandali. Hindi maganda ka, hindi ang galing mo, kundi matapos siyang gumawa ng isang bagay na totoo at natatangi. Hindi ko inaasahan iyon sa iyo. Respect. At pagkatapos, bumalik sa normal, walang follow-up, walang habol. Ang epekto, ang isang linya na iyon ay mas nakatuon sa utak niya kaysa sa 10 araw ng constant na papuri. Dahil ang utak ng tao ay wired na pahalagahan ang bihira at ang bihira palaging hinahanap. Pang-anim, the exit signal. Ito ang paradox ng relasyon. Para matakot siyang mawala ka, kailangan niyang makita na handa kang mawala siya. Ang lalaking hindi kayang mag-walk away ay hindi isang partner. Siya ay isang bihag ng kanyang sariling takot. At kapag alam ng isang babae na kahit anong gawin niya, hindi ka aalis, wala na siyang dahilan para irespeto ka. Bakit siya magbabago kung wala namang consequence ang maling ugali niya? Yang exit signal ay hindi pananakot. Ito ay ang iyong dignidad. Kapag naramdaman niyang seryoso ka, na kaya mong i-delete ang number niya, kalimutan ang pangalan niya, doon siya magsisimulang mag-ingat. Huwag kang matakot mawala siya, Lodi. Ang mundo ay puno ng bilyon-bilyong tao, pero iisa lang ang iyong pagkatao at dangal, maging lalaking may pintuan.
dahil ang kapangyarihan sa anumang relasyon ay laging nasa panig ng taong kayang tumayo at lumabas sa pinto. At heto na ang ikapito, ang pinakamalakas na sandata, the silent invitation. Lahat ng iba pa ay nagtutulak sa iyo na gumawa ng isang bagay. Ito ang kabaligtaran. Ang silent invitation ay ang kahusayan ng pagpapahinto. Kapag nag-uusap kayo at may dumating na sagot na gustong sabihin mo, huwag mo itong sabihin agad. Hayaan mong ang katahimikan ang puna ng espasyo. Sa katahimikan, lumalabas ang tunay na emosyon ng tao. Ang kausap mo ang unang bibigay. At kapag siya na ang nagsalita para punan ng katahimikan, may naganap na shift. Ikaw na ngayon ang may hawak ng koneksyon. Ang lalaking tahimik sa tamang oras ay hindi boring. Siya ay intriguing. Hindi mo alam ang susunod niyang sasabihin. Hindi mo alam kung aprobado ka ba niya o hindi. At ang hindi alam, nakakatakot. Pero sa attraction, ang konting takot ay nagiging kuryente. Ang silent invitation ay ang pahintulot sa kanya na lapitan ka. Hindi mo kailangang humiling. Hindi mo kailangang magpakita ng interes. Ihanda mo lang ang espasyo at hayaan mo siyang punan ito. 7 bagay, 7 pagbabago. Hindi kailangan ng lahat ng 7 ng sabay-sabay. Simulan mo sa isa, ang pinakamadali para sa iyo, at pansinin mo kung paano